Bakit po delikado yung mapagmatigas na puso? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna si Brother John Medina. Hello sa iyo kapatid at nakikigalak ako sa iyong kaarawan. Now, ngayong araw po pag-uusapan po natin yung buhay ni Amon. So, mahaba-haba na po yung natalakay natin patungkol sa mga kings sa Northern Kingdom. Tapos na natin yon, and then ngayon nasa Southern Kingdom na tayo. Malapit na rin nating matapos. So, congratulations sa inyo sa mga naumpisahan yung pag-aaral natin patungkol sa Kings and Chronicles. So, ngayon po pag-uusapan natin yung buhay po ni Amon. So, ano po bang sinasabi ng Biblia patungkol kay King Amon? So, si Amon po, siya po ay anak ni Manase at si Manase po ay arguably pinakamasamang hari ng Juda. Pero nagsisi siya, nagpakumbaba siya sa Panginoon. Now, itong si Amon, ah, walang pagsisisi. So, tignan po natin sa 2 Chronicles chapter 33, verse 21. Sabi po rito, Amon was 22 years old, batang-bata pa nung naging hari siya, no? When he began to reign, and he reigned 2 years in Jerusalem. Yun lang, batang-bata yung paghahari niya. Batang-bata siya naging hari, pero 2 years lang siyang naghari sa Jerusalem. And he did what was evil in the sight of the Lord, as Manasseh his father had done. So, yung ginawa ni Manasseh, no? Na kasamaan, minana niya pa. Kaya nga po yung mga kasalanan natin may mga consequences talaga, no? Bagamat si Manasseh nagsisi. Now, ito po yung mga katuruan natin ngayong araw. Number 1, Amon did not humble himself before God. Si Amon po hindi nagpakumbaba sa Diyos. So basahin po natin. And he did what was evil in the sight of the Lord, as Manasseh his father had done. Amon sacrificed to all the images that Manasseh his father had made and served them. So pinaglingkuran niya yung mga Diyos-Diyosan na inihanda o prepare ni Manasseh, kasi si Manasseh inintroduce niya yung idolatry sa Judah. Pero ang pinagkaiba nila na magtatay, sa verse 23 sabi dito, and he did not humble himself before the Lord. So si Amon hindi nagpakumbaba sa harapan ng Panginoon, as Manasseh his father had humbled himself. Pero si Manasseh po, bagamat siya yung arguably pinakamasamang hari ng Juda, pero nagpakumbaba siya sa Panginoon at inabot siya ng biyaya ng Diyos. But this Amon incurred guilt more and more. And his servants conspired against him and put him to death in his house. But the people of the land struck down all those who had conspired against King Amon, and the people of the land made Josiah his son king in his place. So ito po yung istorya ni Amon. So, pangalawang katuruan po natin ngayon, bukod sa si Amon hindi niya tinularan yung pagpapakumbaba ng kanyang ama, kundi ang tinularan niya lang yung kasamaan ng kanyang ama. No? Ang dami-daming tutularan sa kanyang tatay na kabutihan o yung pagpapakumbaba. Kung ano pa yung kasamaan, yun pa yung tinularan niya. At hindi niya tinularan yung pinakamagandang desisyon na ginawa ng kanyang tatay. Yun ay magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Pangalawa po, Amon refused to repent, leading to his own downfall. Si Amon po, pinagmatigas niya yung kanyang puso, no? Hindi siya nagsisi sa kanyang mga kasalanan at yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, siyempre inintroduce niya rin yan sa mga tao during that time. At kadalasan po kasing nangyayari sa mga ganitong sitwasyon, kapag inintroduce mo yung idolatry, ipapersecute mo yung mga tunay na sumasamba kay Yahweh. Kasi po yung mga tunay na sumasamba kay Yahweh, madalas nagproprotesta. Siyempre ayaw nila nun, lalo na sa templo. Alam nyo naman po na yung templo, dedicated yan kay Yahweh. Diyan nilagay ng Diyos yung kanyang pangalan. Pero ang ginawa ng mga hari ng Huda na masasama,
ah, nagpapasok ng mga paganism, iba't ibang mga relihiyon na karumal-dumal sa harapan ng Panginoon. Nagpapasok ng mga temple prostitute. Alam niyo yung mga lalaki na mga prostitute, meron silang mga kwarto-kwarto doon at alam niyo naman ginagawa nila, syempre prostitution, bilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Bukod pa doon sa pag-aalay sa mga sa mga Diyos-Diyosan na iaalay mo yung sarili mong anak, iihawin mo ng buhay. So, si Amon po, hindi po siya tumalikod sa ganung gawain. At yan po ang naging resulta, yung naging resulta po ng kanyang pagpapatuloy sa kasalanan ay yung kanyang pagbagsak. Kaya po sabi rito, but this Ammon incurred guilt more and more, and his servants conspired against him and put him to death in his house. So ito na rin yung kaparaanan ng Diyos para parusahan si Ammon, sa kanyang kasamaan. 2 years lang siyang naghari, tapos pinatay siya ng kanyang mga tagapaglingkod sa kanyang presumably sa kanyang palasyo or sa kanyang tahanan. So Ammon refused to repent, leading to his own downfall. Ganun din po mangyayari sa atin pag hindi tayo nagsisi. Kinakausap na tayo ng Santong Espiritu pero hindi pa rin tayo tumatalikod sa ating mga masasamang gawain. Ang dulo po niyan lagi ay downfall. Meron bang too late sa Bible? Meron po. Pag binasa niyo yung istorya ng mga kings, makikita niyo dito, lalo na sa time ni Josiah, nagkaroon ng reformation at pero yung Diyos, sabi niya, paraphrase, it's too late. Yung judgment parating na. So, wag po nating antayin yung judgment, Wag po nating antayin yung kahatulan bago tayo magsisi. Kaya be quick to repent. Maging mabilis tayo sa ating pagsisisi. So, pangatlong katuruan po natin ngayon ay Ammon is an example of a hardened heart. Si Ammon po yung isang example na pinagmatigas niya yung kanyang puso. At hindi siya nagsisi, hindi siya nagpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Sabi nga po sa Proverbs chapter 28 verse 14, "Blessed is the one who fears the Lord always, but whoever hardens his heart will fall into calamity. Ngunit siyang nagmamatigas ng kanyang puso ay mauhulog sa sakuna." Sabi po rito sa Romans chapter 2 verse 5, pakinggan nating mabuti. "Ngunit ayon sa iyong katigasan at pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka para sa iyong sarili ng puot sa araw ng kapuotan." So, para sa mga taong hindi nagsisisi at pinagmamatigas na nilang kanilang mga isipan at kanilang mga puso, sabi rito, para tayong nag-iipon sa ating sarili ng puot sa araw ng kapuotan. Parang iniipon natin yung galit ng Diyos hanggang sa ibagsak ng Diyos yon sa atin. Kaya sabi dito, ay nagtitipon ka para sa iyong sarili ng puot sa araw ng kapuotan at pagpapahayag ng matuwid na paghukom ng Diyos. So Hebrews chapter 4 verse 7, ito po yung pinakamagandang response. "Today, if you hear His voice, do not harden your hearts." Ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatagasin ang inyong mga puso. So, si Ammon po naging halimbawa siya ng nagmatigas na puso. Now, paano po natin ito isa sa buhay mga kapatid? Unang-una po, do not grieve the Holy Spirit. Submit as soon as He convicts you. Ano po ibig sabihin ng grieve? Sabi po sa Ephesians chapter 4 verse 30, "And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption." Ang sa Tagalog po, sabi rito, huwag ninyong pighatiin ang banal na Espiritu ng Diyos. Sa pamamagitan niya ay natatakan kayo para sa araw ng katubusan. Ano po yung ibig sabihin ng pighatiin? Ibig sabihin, sa ibang translation po nito, huwag ninyong saktan, yung banal na Espiritu. Huwag niyong
huwag niyong saktan yung kalooban. No, yun po yung pinakamabilis intindihin. Huwag ninyong pighatiin ang banal na espiritu. Isipin niyo po ang banal na espiritu ay nananahan sa atin. At kapag po namumuhay tayo sa kasalanan, ginigrieve natin. Sa ibang translation, sinasaktan natin yung kalooban ng banal na espiritu. Now, sila Amon po, sila Manase, yung mga masasamang hari ng Huda, nung inintroduce nila yung mga Diyos-Diyosan doon sa templo ng Diyos, sa tahanan ng Diyos, isipin nyo, yun yung lugar kung saan inilagay ng Diyos yung kanyang pangalan. At nandyan yung simbolo ng presensya ng Diyos. Tapos, tinadtad nila ng mga Diyos-Diyosan, pinapasok nila yung mga male prostitutes, nagpapasok sila ng iba't ibang mga propeta, ng iba't ibang mga Diyos-Diyosan, iba't ibang mga priest, ng mga paganismo. So, nagigrieve. Yun po yung, kumbaga hindi pwedeng pagsamahin sa isang kwarto yung kabanalan ng Diyos at yung kasamaan ng mga Diyos-Diyosan. So, ganun din po sa atin, no? Nananahan sa atin ng Santong Espiritu. Hindi natin pwedeng, tayo po yung tahanan ng Diyos, tayo yung templo ng Diyos. Hindi natin pwedeng samahan ng kasamaan. Hindi natin pwedeng ipamuhay ang kasalanan. That's grieving the Holy Spirit. So, do not grieve the Holy Spirit of God. Submit as soon as He convicts you. Point number 2 po, do not continue in a sinful lifestyle until it is too late. Huwag po tayong magpatuloy sa masamang gawain. Kung meron man tayong nagagawa ngayon, meron man tayong ini-entertain ngayon na hindi kalugod-lugod sa Panginoon, kung pumapasok man tayo sa maling relasyon ngayon, do not continue in a sinful lifestyle. Kasi baka huli na ang lahat, no? Dumating tayo sa punto na huli na ang lahat. Meron ng disiplina ang Diyos na binitawan. At kailangan na lang nating i-endure yon at magpakumbaba sa Panginoon according to His discipline. Number 3 po, do not harden your heart. Otherwise, it will become callous. Huwag po nating pagmatigasin ang ating mga puso. Otherwise, yung puso natin magiging callous. Sabi nga po rito sa 2 Chronicles, dito po sa chapter 33 verse 23. Sabi rito, he did not humble himself before the Lord. And then sabi rito, Amon incurred guilt more and more. The more ka gumagawa ng kasalanan, the more ka nagiging exposed, nadadarang sa kasalanan, lalo na yung puso natin magiging manhid, manhid sa tinig ng banal na espiritu, mas lalo na nagiging manhid na parang normal na lang gumawa ng mali. Yung mali po, pag araw-araw natin ginagawa, nagiging normal na lang at nagiging callous na yung ating puso. So do not harden your heart, otherwise it will become callous. Alalahanin po natin yung sinasabi sa Hebrews chapter 4 verse 7. Today, if you hear His voice, do not harden your hearts. Kung napapakinggan mo ang tinig ng Santong Espiritu ngayon, ang Diyos nangungusap sa iyo, huwag mong pagmitigasin ang iyong puso. Now, para po sa ating discussion, why is it important to respond to the Holy Spirit's conviction? Para po sa ating dive deeper, i-review po natin yung mga pinag-aralan natin in the past. So, ito po yung mga kings. Para sobrang dami ng mga kings, no? Northern and Southern Kingdom. I-review po natin to, isang mabilis na istorya lang. At sagutin natin yung tanong, what is the main message of Kings and Chronicles? And what do Kings and Chronicles teach us today? Tayo po yung manalangin. Heavenly Father, thank you for your mercy and for the work of the Holy Spirit in our lives. Give us hearts that are sensitive to your voice and quick to obey when you convict us of sin. Help us not to grieve your Spirit through stubbornness or disobedience.
Keep us from continuing in a sinful ways and delaying repentance until it's too late. Guard us from hardening our hearts and becoming callous to your truth. Instead, make us humble, teachable, and responsive to your word. By your grace, help us walk in faithful obedience and bring glory to your name. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po kay Mandy na partner natin sa devotion natin na ito at sa marami nating devotions in the past. Thank you po sa inyo. At kung kayo po yung may natutunan, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. See you po tomorrow, 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.